Hello, magandang araw sa lahat ng mga Pilipino saan mang sulok ng mundo. Ito ang Kabirada Lance Channel at pag-usapan natin ngayon kung bakit marami din ang ayaw sa mga tulpo kahit na marami silang mga subscribers, di ba? Dahil ito ay entertainment lamang po. Hindi po talaga sila ah, ganun ka fit na magiging leader, magiging politiko dahil for entertainment po ang kanilang mga aura. Panoorin natin itong si Joey, Joey de Vibre. Ah, kayo nang bahala kung paano nyo babasahin itong ah, pangalan ng vlogger na ito. Okay, pahiram muna tayo ng video mo, Miss Joey Cruz. No? Pahiram muna tayo ng video mo. Okay, ito. Panoorin natin ang kanyang mga sinasabi. Hindi ko gusto ang mga tulfo. Okay, i-define natin bakit hindi ko gusto ang mga tulfo. Hindi ko gusto ang mga tulfo dahil binobobo nila ang public conversation. Naka po! They do not teach the public. They do not lift the consciousness of the public. Sila ay entertainer rather than thought leaders. Ano rin yan eh, ano rin yung mga tulfo eh, yung mga ano rin, mga Oh, yun ang sinasabi natin sa mga hindi nakaintindi at bilib na bilib talaga sa mga tulpo dahil ito sa kanilang mga pagtulong kuno o yung kanilang advocacy na makatulong sa kapwa, makatulong sa mga mag-asawa na nag-aaway, makatulong sa mga actually hindi pa ako nakakita ng malakihang issue talaga na sinusolve nitong si Rapi Tulfo. Itong si Erwin Tulfo at basta yung mga Tulfo. Alam naman natin lahat ay nasa showbiz sila. 'Di ba? Oh. Kaya lang ito si Rapi Tulfo ay number one sa senator na kandidato at nananalo. Number one talaga ito nung last 2022 election. Dahil sikat siya. Mantakin mo, kanyang subscriber ay 27 million. Ewan ko kung ilan na ngayon. Basta yung mga panahon na yon is 27 million. Mm. So, pero guys, isipin nyo nga, senador na siya ngayon. Maraming isyo ang lumalabas. Napakalaking mga isyo sa bansa. Sa bansa na ha. Bansa na yon. Oh. Pero walang siyang imik. Walang lumalabas sa kanyang mga kung totoo talaga siyang matapang at may malasakit sa bansa natin. Kung totoo siyang patriotic or ano ba ang tawag sa ganyang klaseng mindset na meron siya, papalagan niya ang bawat isyu. Katulad ng PhilHealth, katulad ng, di ba? Pangkalahatan yun eh. Benepisyo yun ng lahat ng mga Pilipino. Itong paggipit kay Sara Duterte, alam naman natin na alam niya na hindi na ito makatarungan. Bakit ayaw niya hindi natin siya nakikita nga lumalaban dyan sa Senado? Dahil pinipili lang niya, napakatalino. Pinipili lang niya kung saan kayang-kaya niya ang taong yan or kaya niyang panindigan kung sino ang kanyang aawayin. Pero pagdating kay Romualdez kay Bongbong, klarong-klaro naman talaga na itong dalawang magpinsan ay wala na sa hulog ang kanilang pinaggagawa. Nakikita nyo pa ba si Rapi Tulfo since way back 3 months? Wala?
yung sinasabi nilang sa Pogo, sa PCSO. Maimik ba siya? Ah, doon natin malalaman, diyan natin malalaman kung talagang totoong matapang itong mga taong ito. Ang kaya nila mga general. Oh, may nakita akong video na may sinusolusyonan siyang problema sa general, sundalo o mga kapitan ba. Diyan sa kanyang programa sa Rapid in Action, di ba? Siguro nalaman siguro niya na kayang-kaya natin 'to. Sige, tanggapin mo yang issue na 'yan. Oh. Shiri, tanggapin mo 'yan, okay 'yan. Oh, kaya natin 'yan. Pinasurvey mo na kung sino talaga 'yan, ano bang mga kapit niyan. Kapitan 'yan. Tapos kaya natin 'yan, kaya. Tanggapin mo. Mukhang magandang views, maraming views 'yan. Pero pagdating dito sa issue talaga ng bayan, malakihan, wala siya sa kalingkingan ni BP Sara. Pero sa survey ngayon, sanggang dikit ang kanilang laban sa survey. Buti pa si BP Sara, babae yan. Hindi natatakot kay Bongbong at ni Romales. Tuloy natin itong sa babaeng ito. Mga alipin rin ng views. 'Di ba? O kunwari doon sa mga show ni Raffy Tulfo. Hindi ka nila salang pag hindi viral yung kwento mo. Oo, ganon. Even if it is something that would involve rights, mga importanteng issue para sa mga individual at para Tama. sa mga individual din na not necessarily sila yung nagreklamo, ganon. Sa akin kasi naiintindihan ko naman yung they want to earn eh. Kasi syempre, enterprise naman yun, nasa media sila, ganyan. And you would really go for the monetization of your endeavor. So sa akin naman, naiintindihan ko naman yan. Ako nga, kumikita rin ako sa YouTube di ba? And lahat ng content creator na merong YouTube channel, merong Facebook and whatnot, you earns, you get earnings from it. And for me, that's okay. Walang problema doon. Magkakaroon tayo ng problema if you are abusing your audience. Like for example, ako hindi talaga ako fan ng yung super cloud chase, yung gagawa ka ng controversial na title, tapos yung content mo hindi naman gano'n. 'Di ba? Kasi for me that's dishonesty eh. So yun, ngayon yung ibang mga content creator, like for example, itong si Raffy Tulfo, ang benta niya kasi sa sarili niya is that kaya kong solusyonan yung mga problema ninyo. Lumapit kayo sa akin, susolusyonan ko yung mga problema ninyo. To certain At doon siya sumikat, madam. extent, nag-offer naman talaga siya ng solusyon. Ibigay siyang pera or whatever, nire-refer niya yung mga Pero it was really more of him being the center of the show, and also, he is benefiting more, way more than Opo. Example lang. Tutulong si Raffy Tulfo ng tao, gagastos siya ng, sabihin lang natin ng 100,000. Pero alam nyo ba kung magkano ang balik sa kanya yan? Mamantakin mo. Ang kanyang views, 1 oras lang, aabot ng mga 1 million, 2 million. Magkano ang sahod dyan sa YouTube? Malaki yan. what he is giving doon sa mga taong tinutulungan. Correct. Tapos Ganun. napapahiya kayong, hindi lang yung tao ate, like the family itself, Mm-mm. kawawa. Tsaka if you request sa kanila na i-take down yung video, it would take you a lot of struggles. Mm-mm. Mm-mm. Tsaka ito po para sa akin, Ate Joey, sige, wag na lang yung the money making aspect ng ginagawa nila. They are making themselves as the only solution by circumventing processes. They're not, yung sinabi mo po na they're not teaching people or educating them about the law. Kasi yun na, I am the law na eh. Pag sinabi kong ganito, kakausapin ko si... Kasi tatakutin man nila. Hindi na nila ginagamit yung tamang proseso. Ginagamit nila yung pangalan nila na Raffy Tulfo
At hindi ka susunod, halimbawa, walang pera talaga yung taong yon na may damage sa nagrereklamo. Tapos, halimbawa, isang tatay na hindi sumusustento sa kanyang anak at dahil wala naman trabaho, walang pera, tatakotin ngayon na ikukulong kapag hindi magsusustento. Ano bang pwedeng gawin doon? Dapat ang korte ang magsasabi niyan, hindi siya. 'Di ba? Nasaan ang batas? Siya ng batas dahil tatakotin niya. I'll do. Sasabihin niya ngayon, with all of my power para makulong ka. Ano 'yon? Maraming mga pangyayaring gano'n sa kanyang programa. Tatakutin yung tao, makukulong ka kapag hindi mo ito ayusin. 'Di ba? Kaya ang lahat ng mga problema ngayon ng mag-asawa andon kay Tulfo. Ganyan. Pag hindi ka sumunod sa akin, magkikita tayo even to go as far as threatening heads of agencies. And people are buying it and forgetting na may proseso tayo. And ngayon, marami pa ding bulag na Tulfo fanatics na kahit nasa posisyon na sila, and there are a lot of them a senator, and how many Tulfos are congressmen, but they're also law-breaking. And aside from the law-breaking, eto talaga, bakit natahimik sila sa loto at saka sa mga tahimik sila sa mararaming issues, including the Law breaking. Totoo po 'yon. Kapapasok lang na balita bagong-bago 'yan. Panoorin niyo, nagkalat naman sa social media na itong si Erwin Tulfo ay nambubudol doon sa Amerika. Gumagamit siya ng mga faking pangalan para lang magiging US citizen. At nabulabog na ito ng mga taga-Amerika at pinadalhan siya ng notice na kinakancel na ang lahat ng kanyang mga passport or mga dokumento na nagsasabing siya ay American citizen. Dahil hindi naman siya doon pinanganak. Pinanganak daw doon ito sa kalugar ito ni Tambaloslos harapin nyo sa balita, mayroon yan. Bagong-bago. Pinadalhan ito ng notice sa Amerika. Gobyerno ng Amerika na ito daw si Erwin Tulfo gumagawa ng alias para magiging US citizen. Irits yata yun ang kanyang ginawang pangalan. Irits Sylvester Tulfo. Yon ang tama. Yon ang ginamit niyang pangalan para mambudol sa Amerika. plunder that Romualdez is doing sa Congress. Kapag napatunayan ninyo na Tulfo is really anti-corruption by speaking out against all of those funds, siguro pag-iisipan ko siya. Pero hindi. Actually, sirado na ako against Tulfo. Wala kayong naririnig na pumalag itong mga Tulfo sa mga isyu na kinasangkutan ng mga tao dyan sa administrasyon, lalong-lalo na ang presidente at ang kanyang pinsan mismo na sinabi nila, di umano, na ito ngayon ang pinakamakapangyarihan kumpara sa presidente ng bansa. Kasi ang dami niya ng mga red flags. Totoo. Diba? Ang lalaki ng issues ngayon, wala tayo narinig about kay Rapi Tulfo. Correct. Oo. Tapos parang minemaintain niya yung parang hardcore, ganyan-ganyan. Justice pag ako. Alam nyo mga kabirada, duda ako talaga dito. Once na papalapit na itong 2028, 2027, baka ang magkakalaban sa politika ng kumbati talaga ng awayan, itong si Romualdez at si Tulfo. Bakit ko nasabi yon? Si Tulfo ay malakas na kandidato pagka-presidente. Kunyari, si BP Sara talaga ay ma-impeach. Itong si Rapi Tulfo ay makikipag-away na ito
Dahil siya naman ang titirahin ni Tambaloslos para ibagsak. Dahil malakas din ito na kandidato pagka-presidente. Nako, totoo yan. Tingnan nyo sa mga survey. Napakalakas ni Rapi Tulfo. Pagdating ng panahon, 2027, nako, sila ang magtitirahan. Ngayon, hindi pa yan iimik si Rapi Tulfo dahil iniingatan niya ang kanyang sarili. Mautak eh. Yan ang pagkakamali ni Romualdez. Dapat ngayon pa lang din, binira na itong si Rapi Tulfo. Kung sino makapanood yan, nitong video na ito, sabihin nyo kay Romualdez, ang pinakahigpit niyang kalaban sa 2028, kung may eleksyon pa man, itong si Rapi Tulfo. Sabihin nyo sa kanya. Ngayon, yung mga kapatid, lalong-lalo na si Erwin, ay didikit mo na ito ngayon sa administrasyon. Pagdating ng panahon, tutukain niya ito. Nako. Para itong ahas, tuklaw ng tuklaw. Dati kay President Duterte ito, lumikit itong mga Tulfo. Ngayon, na napakalakas ng kapangyarihan ng administrasyon, ando na naman sila. Okay, patuloy. Ganyan, babanatan kayo. Pero wala pa naman talaga siyang binanatan na nabalian eh. Di ba? Saka binanatan ate. Di ba? PCSO, ano nangyari sa... Nag-fold naman siya sa PCSO. Siya ang binanatan ate. Oo. Binanatan siya ng nung rider. Pahiya siya doon. Totoo. Sabi ni Casey, I agree dyan. Maraming mga buyers ng Bria Homes na lumapit sa Tulfo dahil mga nagreklamo kami sa scam naman sa amin, mga buyers, pero hindi man lang kami entertain ng Tulfo staff. Ayun, baka kaibigan niya yung may-ari ng Bria Homes, yung developer. Ayaw ni Mark. Posible po, madam, posible. Hindi naman talaga, wala naman talagang kaaway, wala mang inaaway na mayaman talaga yan. Wala talaga. Sa talang buhay ng kanyang programang Rapi Tulfo in Action, i-research nyo. Wala talaga itong binanggang napakalakas. Wala itong nabalian na mga malakas at makapangyarihan at super na mayaman itong si Rapi Tulfo. Wala. As in, wala talaga. Hanggang police captain lang ito or sundalo, police captain or hindi, baka hindi ito umaabot ng general eh. Nako. Buti pa si Digong. Yun ang tunay na tapang. Mantakin mo. Lahat ng makapangyarihan sa bansa, binangga. Sila lusyutan. Nako, marami. Ibisibiin. Nako. Itong si Rapi Tulfo. Meron? Wala. Coleta kay Rafi Tulfo dahil head siya ng Department of Committee on Energy siguro. But sobrang taas pa din ang kuryente, di niya mabanatan. True. Isipin niyo po ang ginawa niya ni PRRD. When he spoke against the utility companies, these oligarchs, may nangyari, di ba? Yung tubig, umanda, yung kuryente na ipabalik, yung basura, ang daming nangyari. Now, Tulfo had that same public power perception pa di ba? Pero ba't hindi niya nagagamit ngayon? and i-multiply mo pa, may Ben Tulfo, may Erwin Tulfo, tatlo pa sila sa government ngayon. Varying levels of kayabangan, May asawa pa siya, may asawa siyang congressman, may anak siyang congressman. Tatlong Tulfo of varying levels ng kayabangan. Oh my God! 1.2 million imported karne. Maingay ba si Tulfo? Crickets ang naririnig ninyo. Yung ginto na binenta, yung gold research natin, crickets pa din ang naririnig natin.
Sabi niya, lumapit din ako dyan about Meralco discrepancies ng pandemic pero di ako pinansin. Namimili talaga sila. Yes, sabi ni Francesca, they probably have skeletons in their closet. Yes, of course, girl. Si ano pa lang, yung Department of Tourism pa lang, pinatanggal yun si ano, diba, si Wanda Teo. Kaya galit na galit sila kay Digong. Oo. Okay. Si Monty naman, is daig pa si Christopher Min. Ginawan pa ng intriga si Attorney Zaleta at VP. Ang low, ano? So, low. Kadiri. So, yun yung problem ko sa mga Tulfo. Yun yung problem ko. Number one, binobobo nila ang public. They do not lift the public discourse in a more intelligent level. Pangalawa, ine-exploit nila yung 81 collective IQ ng mga Pilipino and profiting from it. Ginawa nilang negosyo yung katangahan ng mga Pilipino. Alam niyo mga kabirada, agree talaga ako dito sa mga sinasabi nitong si Madam. Itong pangyayari itong naging senador itong si Rapi Tulfo, sorry to say na ito ay parang pambubulo na rin. Dahil sumikat siya sa kanyang programa, sa pagtulong sa mga problema ng may problema, sa mga pamilyang nagka-problema, sa mga anak. Pero wala sa proseso talaga dahil napahiya ang mga taong yan through social media and mainstream media. 'Di ba? So, nananalo siya dahil sa sinuwerte siya, sumikat siya. Blessing in disguise na ganon siya nakasikat dahil sa kanyang programang Rapi Tulfo in Action. Pero budol talaga dahil nang nakapasok na siya sa gobyerno, hindi pala siya ganon. Hindi siya talaga ang yung ini-expect natin na pag nanalo itong si Rapi Tulfo, puskay talaga ang lahat ng mga katiwalian. Bungkag talaga ang mga katiwalian dito sa gobyernong ito dahil tingnan mo, grabe kung tumulong. Pero nang nanalo siya at nakaupo na bilang isang senador, hindi umaabot sa aking expectation. Totoo. Kahit kayo. Tatanungin ko kayo. Umaabot ba sa expectation ninyo itong si Rapi Tulfo? Yung mga inaasahan ninyong gagawin niya kapag siya ang senador? Di ba hindi? Therefore, ito ay budol. Nung eleksyon ng 2022, marami ang nambubudol at isa si Rapi Tulfo. At yun lang mga kabirada, magandang araw.